Tuwing umaga, mahigpit na itinatali ni Melanie ang kanyang mga paa sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay ikinabit niya ang kwelyo sa kanyang leeg. Kahit na may mga pag-iingat na ito, hindi kailanman lumuwag ang mga sundalong bumubuhat sa kanya. Maingat nilang sinuri ang mga pagkakatali ni Melanie upang matiyak na ligtas ang lahat bago itulak palabas ng kanyang silid. Kung may sundalong masyadong lumapit kay Melanie, mahigpit silang pinagalitan ni Sergeant Parks. Mayroong mahigit 20 bata sa base. Tulad ni Melanie, na bawat isa ay kailangang mahigpit na pigilan bago umalis sa kanilang mga silid. 2 armadong sundalo ang laging sumasabay sa bawat bata. Matapos lamang makumpirma na ang mga bata ay walang agarang banta saka pumasok ang kanilang guro sa silid-aralan. Simple lang ang dahilan ng matinding pag-iingat na ito. Ang mga batang ito ay pangalawang henerasyon ng mga zombie, na may dalang zombie virus sa loob nila. Sa labas ng base, sinakop na ng mga zombie ang mundo. Ang mga nakaligtas ay nagtatag ng iba't ibang ligtas na base para sa sangkatauhan. Sa panahon ng laban sa mga zombie, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga espesyal na batang ito, na nahawahan habang nasa sinapupunan pa ng kanilang ina. Mukha silang mga normal na bata. Ngunit nang maamoy nila ang isang tao, agad silang naging mapanganib at agresibo. Ngunit ang mga batang ito ang kumakatawan sa pinakamalaking pag-asa ng sangkatauhan. Naniniwala ang mga siyentipiko na makakabuo sila ng bakuna. Mula sa pag-aaral ng mga batang kalahating tao, kalahating zombie. Pagkatapos ng mga taon ng pagmamasid, may natuklasan ang mga mananaliksik na nakakagulat. Ang mga batang pinalaki na may edukasyong pantao ay maaaring mag-isip at kumilos ng normal. Ang ilan tulad ni Melanie ay napatunayang napakatalino. Ang paboritong guro ni Melanie ay si Helen. Si Helen lamang ang taong hindi tinatreto ang mga bata bilang mga kakaiba. Gayun din, si Melanie ang paboritong estudyante ni Helen. Ang isang simpleng sanaysay ni Melanie ay magpapaiyak kay Helen. Dahil sa ugnayang ito, madalas na hindi pinapansin ni Helen ang pagiging zombie ni Melanie. Ngunit sa tuwing nangyayari yon, ipapaalala sa kanya ni Sergeant Parks ng malupit sa pamamagitan ng mga eksperimento. Kung wala ang protective blocker gel, ang kaunting pagkakalantad lamang sa balat ng tao ay maaaring agad na mag-trigger ng mga likas na pagkauhaw sa dugo ng mga bata. Ngunit si Melanie ang eksepsyon. Nagawa niyang pigilan ang kanyang mga likas na pagka-zombie sa mga eksperimentong ito. Isang araw, may napagtanto si Melanie na kakaiba. Lampas na sa kanyang karaniwang oras ng paggising. Ngunit walang mga sundalong dumating. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa kalaunan, narinig niya ulit ang mga sundalo sa labas. Sa pagkakataong ito, dinala nila siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Dahil sa lumalaking pagkabalisa, nabigla si Melanie nang unang beses na nasa labas ng base si Melanie. Si Melanie, na buong buhay niyang nakakulong sa base, ay unang nakakita ng mundo sa labas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa at takot. Ang base ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga zombie. Maraming zombie ang patuloy na pumapasok ng walang katapusan. Desperado na pinaputok ng mga sundalo ang kanilang mga baril, sinusubukang pigilan sila, ngunit malinaw na malapit nang makalusot ang mga zombie. Di nagtagal, dinala si Melanie sa laboratorio. Kung ikukumpara sa ibang mga batang zombie, si Melanie ang pinakakamukha ng tao. Nagpasya si Dr. Caldwell na i-dissect si Melanie. Umaasa na ang kanyang katawan ang susi sa pagbuo ng bakuna. Para manatiling kalmado si Melanie, mabilis siyang tinurukan ni Caldwell ng tranquilizer. Di nagtagal, naramdaman ni Melanie ang kanyang sarili na nawala ng malay. Pagkatapos, maingat na inilagay ni Caldwell at ng kanyang assistant si Melanie sa operating table. Mahigpit siyang itinali gamit ang mga tali. Nang malapit nang magsimula ang eksperimento, biglang sumugod si Helen sa laboratorio. Sinubukan niyang pigilan si Caldwell sa pagsasagawa ng malupit na pamamaraan. Ngunit walang awang inispray ni Caldwell ang pepper spray ng direkta sa mukha ni Helen. Ang paghapdi ay agad na nagpahina kay Helen. 2 sundalo ang mabilis na pumasok at kinaladkad siya palayo. Biglang tumunog ang alarma sa buong base. Gayunpaman, hindi napansin ni Selker ang isang zombie na papalapit mula sa likuran. Mabilis na gumanti si Caldwell, kumuha ng isang fire extinguisher, at ibinato ito sa zombie. Bagamat matagumpay na nalabanan ni Caldwell ang atake, ang kanyang kamay ay malubhang nasugatan ng salamin. Ang mas malala pa, si Selker, na nakagat, ay mabilis na nag-transform bilang isang zombie. Iniwan niya si Melanie nang mag-isa sa operating table.
Mabuti na lang at may dala ring virus si Melanie, na naging dahilan para mawala ng interes ang zombie sa kanya. Sinamantala ni Melanie ang pagkakataong ito. Humawak siya ng pang-ipit, pinutol ang kanyang mga pagkakatali. Pagkalabas ni Melanie, natigilan siya. Ang buong base ay napuno na ng mga zombie. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Melanie si Helen, nakita ang galit na si Melanie. Sumugod siya sa sundalo at sinimulan itong kagatin ng may galit. Ang mabilis na pagdurugo sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Nawalan siya ng malay. Nang makabawi si Helen, mabilis niyang niyakap si Melanie. Pinaikit ni Helen ang kanyang mga mata at nawalan ng pag-asa. Naghihintay ng kamatayan. Bigla, isang armored vehicle ang sumugod papunta sa kanila. Sumakay si Helen sa sasakyan, habang nakayakap pa rin kay Melanie. Muntik na silang mamatay. Sa loob ng sasakyan ay si Dr. Caldwell. Napansin din agad ni Melanie ng isang sundalong nagngangalang Gallagher. Agad na gustong patayin ni Parks ang potensyal na banta na ito. Mabilis na pinrotektahan ni Helen si Melanie gamit ang sarili niyang katawan. Humakbang din si Caldwell upang mamagitin. Si Melanie na lamang ang natitirang paksa sa eksperimento. Dahil wala nang ibang pagpipilian, atubili si Parks na umatras. Ngunit bilang pag-iingat, itinali nila si Melanie sa bubong ng sasakyan, at nilagyan ng maskarang hindi kagat sa mukha. Tumungo sila sa isang parola na matatagpuan 100 milya mula sa base. Isa pang pangkat nila ang nakapwesto doon. Gayunpaman, nang marating nila ang isang kagubatan, naubusan ng gasolina ang sasakyan. Dahil sa pagkakataon, nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa parola. Pagsapit ng gabi, narating nila ang labas ng isang lungsod. Itinaas ni Parks ang kanyang binocular upang tumingin sa unahan. Ang lungsod ay puno ng mga zombie, ngunit sa kabutihang palad, lahat sila ay natutulog. Sa sandaling yun, isang inang zombie ang nagtutulak ng stroller sa gitna ng karamihan ng mga undead. Dahil sa kuryosidad, iniunat ni Dr. Caldwell ang kanyang paa upang ihinto ang stroller. Nakita niya ang isang sanggol na walang tigil na namimilipit. Maingat niyang itinaas ang kumot, ngunit nagulat siya nang makita ang isang daga na kumakain ng bulok na laman sa loob. Agad na nakuha ng ingay ang atensyon ng zombie ng ina. Mabuti na lang at mabilis na gumanti si Parks at binaril ang zombie. Kahit na may silencer ang baril nito, mas marami pa ring zombie ang naalerto dahil sa tunog. Walang ibang nagawa ang grupo kundi ang lumaban habang mabilis na umaatres. Di nagtagal, nakahanap sila ng masisilungan sa loob ng isang luma at gumuguhong gusali. Para masigurong ligtas ito, nagpasya sina Parks at Helen na maghiwa-hiwalay. Hinanap nila ang gusali para sa mga zombie at naghanap din ng mga supply at pagkain. Samantala, nanatili sina Caldwell at Melanie sa kanilang kinaroroonan. Hindi napigilan ni Melanie ang kanyang kuryosidad at tinanong si Caldwell tungkol sa kanyang nakaraan. Walang itinago si Caldwell at sinabi sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag niya na noong unang sumiklab ang zombie virus, maraming buntis ang nahawa, ngunit patuloy na lumalaki ang kanilang mga hindi pa isinisilang na sanggol. Kinain na ng fetus ang mga organo ng kanilang ina mula sa loob at gumapang palabas ng kanilang mga katawan. Marahil dahil sa kanilang malakas na kakayahang umangkop, ang utak ng mga sanggol na ito ay kahit papaano ay nakasama sa virus. Dahil dito, naging immune sila at pinanatili pa rin ang kanilang mga iniisip bilang tao sa emosyon. Sinabi ni Caldwell na kapag nabuo na ang isang bakuna, maaari na nilang talunin ang virus. Pagkatapos, lahat ng natitirang nakaligtas ay maliligtas. Nang marinig ito, natahimik si Melanie, malalim ang iniisip. Kinabukasan, naghanda na silang umalis, ngunit nakakita sila ng isang malaking grupo ng mga zombie. Naganap na nakaharang sa kanilang daan, ang pagtatangkang palihim na dumaan na parang kahapon ay halos imposible. Bagamat lahat ay nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan, nagboluntaryo si Melanie na akitin ang mga zombie palayo. Ngunit mariing hindi sumang-ayon si Caldwell, dahil si Melanie lamang ang kanyang test subject. Kung tatakbo si Melanie, masisira ang kanyang pananaliksik. Gayunpaman, tiningnan ni Parks ang mga tapat na mata ni Melanie. Sa huli, nagpasya siyang hayaan siyang subukan ito. Bago umalis, maingat na tinulungan ni Helen si Melanie na magpalit ng bagong damit. Pagkatapos, dumiretso si Melanie sa gitna ng mga zombie, dahil dala rin niya ang virus sa kanyang katawan. Walang pakialam ang mga zombie sa kanya. Pagkalabas ni Melanie sa mga zombie, may nakita siyang pasanggala sa kalsada. Agad na sumikat ang kanyang likas na hilig sa pagiging zombie. Hinabol niya ito at nagpista ng malaki.
Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paggala sa labas. Ito ang unang pagkakataon na ginalugad niya ang mundo sa labas at lahat ay nabighani sa kanya. Di nagtagal, sinundan niya ang isa pang amoy at nakakita ng isang teddy dog. Ngunit sa pagkakataong ito, busog na siya at malinis pa rin ang kanyang isipan, kaya mabilis niyang kinuha ang teddy at dinala ito palayo. Ibinalik niya ito sa mga zombie at inilapag. Ang amoy ng sariwang karne ay agad na nagising sa mga zombie. Agad nilang hinabol ang kawawang teddy. Sa huli, matagumpay niyang naakit ang mga zombie palayo sa lugar na iyon. Mula sa sandaling iyon, nakuha ni Melanie ang tiwala ng lahat. Tuwing maggalugad sila ng mga bagong lugar, siya ang nauuna. Pagkatapos niyang masiguro na ligtas ito, saka susunod ang iba. Di nagtagal, nakarating sila sa isa pang lungsod, ngunit kakaiba, wala ni isang zombie ang nakikita. Pagdating nila sa sentro ng lungsod, lubos silang nagulat. Isang skyscraper, daan-daang talampakan ang taas, ang natatakpan ng mga halaman. Sa ilalim nito ay nakatambak ang libu-libong bangkay ng zombie. Ang mga halaman ay talagang tumubo mula sa mga katawan ng zombie. Agad na napagtanto ni Caldwell na ang virus ay pumasok na sa ikalawang yugto nito. Hindi na ito basta nabubuhay lamang sa loob ng mga tao. Ngayon ay aktibo na itong kumakalat. Kapag ang mga bunga sa mga halamang ito ay nahinog na, ang virus sa loob ay ilalabas sa hangin. Sa puntong yun, anumang bagay na makahinga ay mapapahamak. Pinita ni Caldwell ang isa sa mga prutas upang ibalik para sa pananaliksik. Sa daan, mausisa na tinanong ni Melanie kung bakit ang prutas ay magiging sanhi ng katapusan ng mundo kapag ito ay nahinog na. Matiyag ang ipinaliwanag ito ni Caldwell sa kanya. Ipinakita rin niya kay Melanie kung gaano kitigas ang balat ng prutas. Maliban na lang kung may sunog o anumang matinding kondisyon, napakahirap itong buksan. Habang patuloy silang naglalakad, natuklasan nila ang isang sasakyan na mukhang RV. Tuwang-tuwa si Caldwell dahil alam niyang isa itong mobile laboratory. Pumasok sila sa loob at natagpuan ang kagamitan na nasa loob pa rin, perpektong kondisyon. Bagamat hindi makapag-start ang sasakyan, kahit papaano ay maaari itong magsilbing pansamantalang base para sa kanila. Agad na sinubukan ni Parks na kontakin ang parola para sa pagsagip. Ngunit walang tugon mula sa kabilang dulo. Nawalan ng pagpipilian. Nagpasya si Caldwell na lumabas at maghanap ng mga supply. Samantala, huminga ng malalim si Melanie. Pinapaalalahanan siya ng kanyang katawan na kailangan niyang kumain para maiwasan ang pagkawala ng kontrol. Pinayagan siya ni Parks na lumabas at maghanap ng pagkain ng mag-isa. Di nagtagal, nakahuli siya ng kalapati sa rooftop at kinain ito ng gutom. Pero hindi ganoon kaswerte si Gallagher. Hindi lang siya nakakita ng kahit ano, kundi may sumunod din sa kanya. Kasabay nito, nakaramdam si Melanie ng panganib. Kasunod ng amoy, nakarating siya sa isang bahay. Sa loob, natuklasan niya ang isang grupo ng mga batang zombie na katulad niya. Bigla, isa sa mga batang zombie ang nagmamadaling tumakbo papasok at bumulong sa kanilang pinuno. Pagkatapos noon, sabay-sabay na lumabas ang lahat ng mga batang zombie. Nahulaan ni Melanie na lalabas sila para mangaso. Mabilis siyang bumalik sa laboratorio at sinabi kay Parks ang kanyang nakita. Nasa labas pa rin si Gallagher at naghahanap ng pagkain. Sa sandaling yon, nakakita si Gallagher ng isang lata ng pagkain sa kalye. Pagkatapos ay nakakita siya ng pangalawang lata at pangatlo. Sinundan ang bakas ng mga lata, narating ni Gallagher ang pasukan ng isang supermarket dahil masyadong makitid ang pagitan ng mga pinto. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang mga gamit, kasama na ang kanyang radyo sa labas. Wala siyang ideya na nakapasok siya sa isang maingat na inilagay na bitag. Dahil nasa labas ang kanyang radyo, hindi niya nasagot ang agarang tawag ni Park. Sa loob, nakakita si Gallagher ng maraming pagkain, ngunit paglingon niya, nakita niya ang isang bata na may hawak na isang malaking daga. Sa sumunod na segundo, mas maraming batang zombie ang lumitaw sa harap niya. Bago pa man makapag-react si Gallagher, sinugod na nila ito at kinagat ng matindi. Pagdating ni Melanie at ng iba pa, ang nakita na lang nila ay isang bangkay ng nguyain. Bigla na lang may napagtanto si Melanie. Pinaalis niya agad ang lahat, pero paglabas niya mula sa supermarket, napapalibutan na sila ng mga batang zombie. Instinktong itinaas ni Parks ang baril niya, pero pinigilan siya ni Melanie. Alam niyang gusto lang mabuhay ng mga batang ito. Gusto niyang protektahan ang sarili niyang uri sa sarili niyang paraan. Noon din, isang babaeng zombie ang sumugod sa kanya. Natamba ito ni Melanie gamit ang isang suntok.
Naglaban sila na parang mababangis na hayop, umaasa sa likas na ugali at pananakot. Sinubukan silang takutin ni Melanie para umatras, pero ang kanilang pinuno, na armado ng paniki, ay sumugod para umatake. Madaling naiwasan ni Melanie ang bawat suntok dahil nakatanggap siya ng pagsasanay sa pakikipaglaban ng tao. Sa isang mabilis na galaw, nahuli niya ang pinuno. Pagkatapos ay kinuha niya ang paniki ng zombie at paulit-ulit na hinampes ang pinuno hanggang sa mamatay ito. Ang brutal na eksena ay lubos na ikinagulat ng iba pang mga batang zombie. Natakot sila sa kanilang nakita. Sa wakas ay naunawaan ng iba. Pinatutunayan ni Melanie ang kanyang lakas upang makuha ang respeto ng kanyang mga mababangis na uri. Kung wala ang kanilang pinuno, ang mga batang zombie ay nagkalat na parang buhangin. Matagumpay na nailigtas ni Melanie sina Parks at Helen mula sa panganib, ligtas silang nakabalik sa laboratorio, ngunit natagpuan nilang bukas ang pinto. Pagpasok pa lang nila, nakita nila si Caldwell na nakasuot ng gas mask at nakatutok ang baril. Bago pa sila makapag-react, natumba sila dahil sa gas. Lihim na nagpakawala si Caldwell ng sleeping gas sa hangin. Nahawa ang kanyang sugat, at alam niyang wala na siyang gaanong oras. Kinailangan niyang i-dissect si Melanie upang makagawa ng bakuna. Ngunit nang lumingon siya, nagulat siya nang makitang nakatayo si Melanie. Dahil sa kanyang espesyal na katawan na parang zombie, hindi na kailangang huminga ng kasing haba ng mga tao ni Melanie. Napagtanto na nabunyag ang kanyang plano, sinubukan ni Caldwell na hikayatin si Melanie sa emosyonal na paraan. Sinabi niya na kung gagawa sila ng bakuna, si Melanie ay magiging bayani para sa buong sangkatauhan. At si Helen ay hindi kailanman magiging halimaw. Nag-atubili sandali si Melanie, ngunit naisip niya ang mga batang zombie sa labas. Ano ang kanilang nagawang mali? Gusto lang din nilang mabuhay. Mula nang siya ay ipanganak, walang sino man ang tunay na tumanggap sa kanila, maliban kay Helen. Sinabihan ni Melanie si Caldwell na manatili sa loob ng laboratorio. Pagkatapos ay lumabas siyang magnaunawaan ni Caldwell ang gagawin ni Melanie, at agad siyang hinabol. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay napalibutan na siya ng mga batang zombie. Ngumiti siya nang walang magawa, tinanggap ang kanyang kapalaran. Samantala, narating ni Melanie ang higanteng halaman. Walang pag-aalinlangan, sinindihan niya ito ng posporo. Mabilis na kumalat ang apoy pataas. Sunod-sunod na sumabog ang mga prutas ng zombie.